I'm your teacher Irisha, together with teacher Jacqueline. And today, we will be teaching you all about Pearson's R. Before we begin solving anything, let me first present it to you the given data for our activity. So in this task, we are looking at a situation where a car was driven 6 different times. So each time, the distance traveled and the amount of fuel used were recorded. So our goal is to analyze the relationship later on through scatter plots, correlation, regression, and the prediction. But for now, let me show you the given information. So here is our data. For the distance traveled, the values recorded were 20 km, 25 km, 30 km, 35 km, 28 km, and 40 km. And the amount of fuel used, the corresponding values were 2.14 liters, 2.75 liters, 2.65 liters, 3 liters, 2.80 liters, and 2.98 liters. So these 6 pairs of values are what we will be using to complete the task in this activity. So that's all for the given. We will proceed now for the computation. Okay, simulan natin sa given. Ano nga bang given natin? Simulan natin ang given natin sa x, which are also the distance. These are 20, 25, 30, 35, 28, at 40. Wow! Ang dami naman yan! Anong sunod natin gagawin? It's very simple. We just need to add all the numbers. Tinatawag din natin siyang summation. So, kapag na-add na siya, we will get 178? That's correct, Miss Jacqueline. So, sa y naman, ito yung dami ng fuel. At kapag pinagsama-sama natin ang mga numbers na 2.14, 2.75, 2.65, 3, 2.8, at 2.48, ang magiging sagot natin ay 15.82. Tama ulit, Miss Jacqueline. So, okay children, now that we have the summation of x and y, we will now multiply the value of x and y. X and y? So, i-multiply natin ang 20 sa 2.14 at ang magiging kalabasan nito ay 42.8. Tama! At gagawin natin ito sa natitirang mga numbers. 25 times 2.75 is 68.75. 30 times 2.65 is 79.5. Then, 35 times 3 is 105. And 28 times 2.8 is 78.4. At 40 times 2.48 is 99.2. At kapag na-add natin ito lahat, ang kakalabasan ay 473.65. Ayun! Ngayon na nakuha na natin ang summation ng x and y, we will now get the square of x. Kapag sinabi nating square of x, ito ang kalabasan kapag ni-multiply natin ang isang number sa sarili niya sa isang beses. So, ang square ng 20 ay 400. Ang square ng 25 ay 625. Sa 30 ay 900. And 35 ay 1,225. Ang 28 ay 784. At ang 40 ay 1,600. That's right! Now, we will have to get the summation of xy. Say it with me. 5,534. Ngayon, kayo naman sa y squared. Did you get the summation as well? That's right! It's 42.155. Now that we all have the summations of x, y, xy, x squared, and y squared,
We will now apply the person R formula. We need to substitute what we got to the formula. Good job! By substituting the numbers to this formula, we can now have our answer. Kunin na ang calculators ninyo. Pagkatapos na natin gawin sa calculator, makikita na natin ang sagot. Ito ay 0.4081345559. Pero, ang gusto natin ay persons R. Kaya, ira-round off lang natin ang number sa nearest thousands. Kaya, ito ang magiging sagot. 0.408. Eh, sabi sa table na ito, ang 0.408 ay isang weak positive correlation. Kapag sinasabing weak positive correlation, ibig sabihin nito ay walang relationship sa ating dalawang variables na si X and Y. Ngayon na nakuha natin ang Pearson R o ang correlation ng coefficient, kukunin naman natin ang correlation of determination. Eh, ano nga ba ito? Ang correlation of determination ay ang square ng R o ang Pearson's R. Like last time, kailangan lang natin i-multiply ang R sa kanyang sarili. Ito ay magiging 0.1666464. At kapag ni-round off natin ito sa nearest 10,000, ito ay magiging 0.1665. Okay, children, ngayon na meron na tayong Pearson R, kunin naman natin ang regression line o ang paggawa ng linear regression analysis. Sa regression line, meron tayong dalawang formula na sinusundan. Ang unang formula ay para sa intercept A at ang pangalawa ay para sa slope B. Remember, children, these two are important in getting the regression line. Ngayon, ang gagawin natin ay ang pag-substitute ulit gamit ang mga summation na nakuha natin kanina. Maaari na natin i-substitute ito, kaya kunin ulit ang inyong mga calculator. Tapos na ba? Ayos! Ang sagot ninyo ba sa intercept A ay 2.130 at sa slope B ba ay 0.017? Kung oo, good job! Nakuha na natin ang intercept A at slope B. Ngayon, may isang formula pa tayo para mismong sa regression line. Ito ay just like before, i-substitute lang natin ito. Ay, paano yung X? Ano yung gagawin natin doon? Yung X, makukuha natin ito sa given natin kanina. Kaya, ang magiging kalalabasan nito ay 2.130 plus 0.017 times 58. Ang magiging sagot natin dito ay 3.116. Ito ang ating regression line. E paano kung kailangan lang natin malaman yung amount of fuel na gagamitin? Hindi ba to the nearest hundreds lang? Kaya ang magiging sagot natin dito ay 3.12. Pareho ba ang ating sagot? Kung ganoon, good job!
Ngayon naman, alamin na natin ang significant level and p-value ng ating variables. Ito na ang last part, kaya makinig kayo! Tama, Teacher Jacqueline! Malalaman na natin ngayon, kids, kung may significant relationship ba ang distance at amount of fuel. Tara na! Buksan nyo na ang inyong Excel. Type the table na given earlier. First step, i-download nyo muna ang Data Analysis Toolpack. Tsaka natin pindutin ang Data Analysis sa dashboard. Choose the regression. Drag the cell of Y to Y range and to the cell of X to X range as well. Then class, it's time to choose our alpha levels na. Anong gusto nyo? 0.01, 0.05, or 0.10? Sa tingin ko, Teacher Irish, kailangan nila ng tulong natin sa pagpili. Okay, kapag 0.01 ang pinili natin, ibig sabihin we are taking a smaller risk of type 1 error, pero may chance na malayo sa true effect. Kapag 0.05, sakto lang siya. Balance lang ang type 1 and type 2 error. While kapag 0.10, kabaliktaran ito ng 0.01. Ayun! Thank you, Teacher Irish! Ngayon, makakapili na sila. Anong gusto nyo? Oh, okay! Narinig namin na 0.05 daw ang gusto nila. So for that, we will use the alpha level of 0.05. Kaya naman, magkakaroon tayo ng 95% confidence level because we will minus the alpha level sa 100%. And here comes the magic, kids. Just click, okay? At lalabas na sa ating spreadsheet ang ating summary. I-review lang natin ito. Ating i-highlight ang significance F at p-value. Hindi pa dyan nagtatapos. Turn the general button sa dashboard into numbers para malaman na natin ang sagot. Tingnan ang significance F at p-value. May pinagkaiba ba? Wala, hindi ba? Kaya naman balikan natin ang alpha level natin kanina. Anong lumabas sa significance F at p-value, kids? Tama! We will have a value of 0.604. Is it greater than, equal, or less than 0.05? Correct, kids! It is greater than the alpha level. Ano kaya meaning nun kapag ganun? It means walang significant relationships ang variables na meron tayo. Ganun ba, Teacher Irish? Therefore, we can conclude that there is no significant relationship between the amount of fuel and its distance. Nasagot na natin ang lahat ng problems. Kayo ba, children? May mga katanungan pa po ba? Mukhang wala na, Teacher Irish eh. Kung wala na, ibig sabihin na intindihan na nila ang ating discussion. Wow! Matatalino pala ang mga bata na ito. Dahil dyan, good job sa inyong lahat! Ngayon na naaabot na natin ang katapusan ng ating lesson, it's time to say goodbye and see you next time! Next time!